Handa na ba ang inyong mga tissue? Dahil ang part 8 natin ngayon ay hindi lang basta drama. Ito ay isang pagguho ng mundo. Matapos ang ingrading kasal na pinangarap ni Christine, ang akala niyang happily ever after ay nauwi sa isang bangungot sa harap ng maraming tao. Isipin niyo na lang ha, ang lalaking pinakasalan mo, ang siya ring lalaking humihiya sa'yo sa harap ng madla at pinili ang babaeng tinuturing niyang tunay na mahal. Pero ang mas masakit, sa pagpili ni Christine kay DJ, kailangan niyang talikuran ng sarili niyang pamilya. Tama nga ba na ipaglaban ng pag-ibig na alam mong wala namang patutunguhan? O sadyang bulag lang tayo kapag ang pusong nagdidikta? Ako si Miss Maria at tara, saksihan natin kung paano tuluyang gumuho ang fairy tale ni Christine. Simulan na natin. Christine POV. Nakatingin ako sa reflection ko sa salamin na may malapad ng ngiti sa aking mga labi. Hindi pa rin ako makapaniwala. He is my husband now. That we are really married. Iniisip ko pa rin ang mga nangyari kanina sa simbahan. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip kong sinabi ng pari. I now pronounce you husband and wife. Para akong lumulutang sa cloud 9. Ang narinig ko sa pari ay tila isang napakasarap na himig ng isang musika sa pandinig ko. Ang puso ko'y lumulutang sa labis na kaligayahan. At last, isa sa mga nais ko, ang ikasal ako sa lalaking mahal ko. Dahan-dahan kong hinaplos ang singsing sa daliri ko. Hindi talaga ako makapaniwala na suot-suot ko na ito ngayon. Muli akong tumitig sa reflection ko. Mapungay ang mga mata ko dahil masaya ko. Sobrang saya. Napahagikik ako. Mag-isa na parang ewan. Hindi ko maalis ang mga ngiti sa labi ko. Ilang beses kong inisip ang sandaling ito. Ilang beses kong pinangarap na marinig ang apelido niya pagkatapos ng pangalan ko. Ngayon, hindi na lang siya pangarap. Totoo na, asawa ko na siya. Tinitigan kong mabuti ang sarili ko. Isang matagumpay na ngiti ang gumuhit sa aking mapulang labi. Ang bawat tibla ng aking buhok ay maingat na inayos. Ang aking makeup ay siguradong perpekto at ang puting gown na suot ko'y bumagay sa aking maladyosang kagandahan. Ako si Christine Maris Velasco, isang sikat na aktres at ngayon ako na si Mrs. Bentacourt. Finally, sambit ko, inangat ang aking baba habang proud na proud sa sarili ko. Nakuha ko ng gusto ko sa huling laban. Ako ang panalo, ako ang nagwagi. Akin ang huling halakhak. Pero dapat ba ako maging masaya? Dapat ba punong-puno ng kilig ang dibdib ko? Pero bakit parang may bumabara sa lalamunan ko? Bakit parang hindi tama? Isang katukan nagpabalik sa katinuan ko. Malalim akong luminga bago bumaling sa pinto. Pagbukas ko nasilayan kong wedding coordinator. Saglit na natigilan ito. Hindi ko alam kung bakit dahil siguro humanga sa aking taglay na ganda. Ma'am, ang ganda niyo po. Sobra. Akala ko sa TV lang kayo maganda pero mas maganda kayo sa personal. Papuri nito na mas lalong nakapagpadagdag ng confidence ko. I smirk. Of course at dapat lang dahil moment ko to. Ngayong gabi, akong pinakamagandang babae sa mundo. Ang Reyna. Ang bida sa fairy tale na ako mismong gumawa. Naghihintay na pong lahat sa baba, pati na rin ang media. The reception is about to start. Hinata ko ang aking belo. I walk with elegance and confidence at lumakad palabas ng kwarto. Sa bawat hakbang ko pababa ng grand staircase, lahat ng mata na sa akin. Flash ng kamera, nakaliwat kanan, bulungan ng mga bisita na masaya para sa akin at mga titig nila na puno ng paghanga. Ngunit may isang titig na hindi nagbabago ang titig ng lalaking pinakasalan ko. Si Douglas John Bentacourt. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang mga magulang, his jaw tightened, malamig ang tingin at kahit pa napapalibutan ng mga bisita, nakilala niya'y halatang hindi ito masaya. I shrugged my shoulder. Ngunit tanong ngayon, hindi naman yun mahalaga. Ang mahalaga siya ng asawa ko at asawa niya na ako. Ngumiti ako ng matamis, walang bahid na kahit na konting pagsisisi at marahing hawakan ng braso niya nang makalapit ako. Habang bumubulong ako sa kanya, naramdaman kong nanigas ng ito sa tabi ko, walang emosyon. Nasasaktan ako sa ginagawa niya sa akin pero anong pakialam ko? Ang mahalaga sa akin ngayon, mag-asawa na kami at wala siyang magagawa doon. DJ, make sure na lahat ng headlines bukas ay maganda. I want the world to see how perfect we are.
The two birds are very in love. Pakiusap ko na pilit binigyan siya ng tinig ko. He simply chuckled. Bahagyang nilapit ang kanyang labis sa tenga ko sa kamarahang bumulong sa pagitan ng peking ngiti. Artista ka nga, Christine. Masyado kang plastic. Di ka lang magaling umarte pagdating sa kaplastikan. Pang best actress ka rin. I gritted my teeth. Kahit na ano pang sabihin niya, wala siyang magagawa at wala nang makakaagaw sa kanya mula sa akin. DJ, please. Mas lalo pa siyang lumapit sa akin. Ramdam na ramdam ko ng init ng hininga nito na dumampi sa aking tenga. Pero sa halip na tamis, isang malamig at mapait na bulong ang bumangga sa aking pandinig. In your dreams, he answered coldly kasabay ng isang mapanuyang ngiti. Tandaan mong kasal na ito? Pawang kaplastikan lang. Para akong sinampal ng katotohanan. Gumuho ang ilusyon ng kaligayahan na pilit kong pinapakita sa lahat. Ngunit hindi ako pwedeng matinag, hindi ako pwedeng magpatalo. Kaya kahit na parang may kutsilyong bumaon sa dibdib ko, pinilit kong umiti sa mga tao sa paligid. Isang mahina at pilit na ngiti, pero perpekto, eksakto, na dapat makita ng buong mundo. I know, sagot ko, pinilit na bigyang lakas ang tinig ko. Kahit nakaplastikan lang ito sa'yo, hindi mo mababagong katotohanan. Ikaw ang asawa ko. Bahagya siyang natahimik at maya-may bigla siyang tumawa. Low but full of sarcasm. Asawa? Inulit niyang salita na parang lasang mapait sa bibig niya. Don't take it seriously, mahal. Ikaw ang bida dito, hindi ako. Aniya, patuloy sa panunuya. Pero hindi pa rin ako papatalo sa kanya. Isa akong Velasco at walang Velascong sumusuko kahit na gusto ko nang bumigay. Tawanan mo man to ngayon pero wala kang magagawa, love. Ikaw ang asawa ko at mula ngayon wala ka ng takas sa akin. Nagtagpo ang mga mata namin, parehong matigas, parehong hindi papatalo pero sa pagitan ng galit at panunuya may isang bagay hindi namin pwedeng itago. Kasal na kami. From now on, pareho kaming nakakulong sa mismong kasal na pilit niyang tinatakasan. Ang bawat flash ng kamera, tila nagkukubli sa katotohanan. Walang nakakaalam, walang nakakakita. Sa totoo kong damdamin, lahat sila abala sa paghangang akala nila isang perpektong bagong kasal. Pero ang lalaking katabi ko, hindi malang magkunwaring masaya. Diretso kami sa stage. Nakapulupot pa rin ang kamay ko sa braso ni DJ, pero parang baliwala lang ito sa kanya. Wala itong emosyon, parang estrangherong nilapitan na humarap sa mga mata ng publiko. Pero anong paki ko? Ako ang panalo dito. Ako ang babaeng nasa tabi nito. Ako na si Mrs. Bentacourt. Pagdating namin sa harapan, inabot sa akin ang mikropono. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Malakas, malinaw at puno ng pagmamalaki. Good evening everyone. Tonight is the happiest night of my life. Finally, I am standing here as Mrs. Christine Maris Bentacourt and I just want to say I am the luckiest woman in the world. Nilingon ko si Douglas. Nagbabaka sakaling may kahit nakatiting na emosyon sa mukha nito, kahit na pilit ng ngiti man lang para sa mga bisita. Pero wala. Ang lalaking pinakasalan ko'y malamig pa sa yelo at ang titig nito sa akin ay puno ng puot. Nagpatuloy ako, hindi alintanang bigat sa dibdib ko at sakit. I already loved this man from the first time I saw him, and now I finally get to spend forever with him. Napuno ng palakpakan ang buong lugar, may mga kinikilig, may mga nainggit, lalo na sa mga mata ng ibang kababaihan. Wala silang alam, wala silang idea kung anong totoo sa amin ni Douglas. Tumingin ako kay Douglas, hinihintay ang sagot niya. Isang salita, isang pagkilala na akong asawa niya ngayon. Gusto kong marinig na paipagmalaki niya ako sa madla, pero sa halip marahan itong kinuhang mikropono. Tumingin pa sa mga tao, sa kadahan-dahang binalingan ako. At sa tinig na hindi matigas pero punong-puno ng galit, nagsalita ito. Swerte nga ba? Maiksi lang yun, pero napakalalim na kahulugan sa akin. Isang pirasong impyerno sa gitna ng aking pinangarap na paraiso. Napatigil ako pero hindi ko hinayaang magpatinag, ngumiti ako. Pilit katulad ng mga ngiting binibigay ko sa kamera kanina. Walang nakapansin sa tensyon, walang nakakita sa peking fairy tale na gawa-gawa ko. Lahat sila, walang alam at yun ang mahalaga.
Nagpalakpakan ng lahat matapos ang maiksing sinabi ni Douglas kahit nasa mukha nilang pagtataka sa sinabi ni DJ. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Kitang-kita kong pagigting ng panga nito, ang malamig na tingin na hindi malang nagtangkang itagong hinanakit. At bago pa ito magsalita ulit, napansin ko na gumalaw ang mga mata nito at parang may hinahanap. Sinundan ko ang direksyon ng tingin nito at doon sa pinakadulong mesa, nakita ko si Marilu. May hawak itong isang baso ng alak na hindi man niya na ginalaw. Ang lungkot ng kanyang mga mata ay parang punyal na bumaon sa puso ko. Bigla akong kinabahan kung anong sadya niya dito. Bago pa makapagsalita si Douglas, mas lalong dumikit ako dito. Pinamumuka kay Marilu na ako ang asawa. Pero naramdaman kong bahagyang dumistansya si Douglas sa akin na tila ba diring-diri na dumikit ang balat ko sa kanya. Isang galaw na halos hindi halata ng mga bisita pero sapat para maramdaman kong hindi ako kailanman nagkaroon ng puwang sa puso nito. Tumikim si Douglas. Tinig na ninig yun sa buong reception, lalo pat malapit ang mikropono sa bibig nito. Tumigil ang pagbulong-bulungan ng mga bisita at lahat ng atensyon ay nakatuon sa amin. Tumingin siya sa akin and Douglas smirk, isang ngiting puno ng panunuya. At saka ito nagsalita ulit. I don't love this woman. Nagulat ako, hindi ko inaasahan na sasabihin niya. Ramdam kong panghihinang bigla ng mga tuhod ko. Parang may malakas ng malingaw-ngaw na paputok sa loob ng ulo ko, kasabay ng malakas na hiyawan sa paligid. The only reason I married her because of an agreement. No, parang may kung anong kumirot sa dumali sa aking dibdib. Parang gusto kong isuka ang lahat ng sakit na nararamdaman ko sa sandaling iyon. Pero kailangan manatiling mga ngiti sa aking labi. Because of his grandfather. She blackmailed me. She destroyed my life. She ruined me. Dagdag niya sabi. Gusto kong tumawa. Gusto kong isigaw sa kanya kung gaano siya ka-ipokrito. Akong sumira ng buhay niya? Ako? Pero walang boses na lumabas sa bibig ko. Kahit na gusto kong sumigaw. Kahit na gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Wala. Tahimik lang ako nakatayo sa tabi. Nadudurog. Narinig kong bulungan ng mga tao. Ramdam kong pagtingin nila sa akin. Hindi na puno ng paghanga kundi puno ng panghuhusga. Napasinghap ako. Ramdam ang pamumuo ng luha sa mga mata ko pero hindi ako iiyak. Hindi ngayon. Huminga ako ng malalim at pinilit na ngumiti sa lahat. Isang pilit na ngiti. Isang mapait na pag-arte sa harap ng madla. Dahil artista ako at ito ang pinakamalaking papel na ginagampanan ko sa buong buhay ko. Pero hindi pa tapos si Douglas. Humakbang to palapit sa mga bisita. Hawak pa rin ng mikropono at bago pa niya napigilan, tinutok nitong kamay sa isang direksyon. Sa direksyon ni Marilu, nakahawak siya sa kanyang dibdib. Lumuluha ang mga mata, nasasaktan. Parang isang martilyo na dumurog sa akin at bago pa ako makahinga, bago pa makapaghanda at sa harap ng lahat, walang alinlangang sinabi ni DJ. That's Marilu, the woman I truly love. I froze para akong binuhusan ng malamig na tubig. I hurt her because of this selfish and bratty woman standing beside me. He said bluntly, walang pakundangan at walang pag-aalilangan, walang awa na tila patalim na sumaksak sa puso ko. Napakurap ako, saglit ako natulala, hindi ako kagad nakakilo sa sinabing yun. Selfish ako? Selfish ako? And bratty? I don't even care who she is. Kahit na sikat pa siyang artista, anak ng bilyonaryo, the only thing I know is that I don't love her. Ang mundo ko, na buong akala ko'y nasa aking mga palad ay unti-unting gumuho sa harapan ng napakaraming tao. Tila ba nilamon ng kadiliman ang buong paligid ko. Parang wala ng kamera, wala ng audience, wala ng spotlight, wala ng script at lalong wala ng fairy tale na pangarap ko. Ang natira na lang ay ako, ang babaeng kailanman hindi kamahal-mahal sa mga mata ng isang Dr. Douglas John Bentacourt. But I swallowed the lump in my throat and forced myself to stand still, to act like his words didn't just shatter something inside me. Dahan-dahan ako matras. I see, sabi ko, may voice steady, sa kabilang unos sa loob ko. I'm sorry kung yan ang pagtingin mo sa akin. And with that, tumalikod na ako bago pa niya makita ang mga luhang namumuo sa mga mata ko.
Papalayo na ako nang biglang umalingaw-ngaw isang tunog na nagpahinto sa lahat. Isang malakas na suntok ang pumailan lang sa ere. Kasabay nun nakita ko si DJ na napasadsad sa isang mesa. Sa punito ang dumudugong ilong. Napatili ako. Lahat yata ng tao sa paligid ay napatili din. Mabilis kong nilapitan si DJ. Halos kasabay ang Mommy Sylvia niya. I was horrified to see the blood oozing from his nose. Daw Velasco, masakit bang ibalik ko lang sa inyo ang nangyari noon? Dinhist, hawak ang ilong na nasuntok, makbang papalapit ang daddy ko. Ang galit sa mga mata niya ay parang apoy na gustong lumamon sa lahat. His face was a mask of fury. Hindi galit na pwede mong pagbigyan, kung hindi galit na mapanganib. Nangakmang yuyukuin ito si DJ, agad na akong humarang. Dad, please! Halos yakapin ko siya para pigilan. Wag po, tama na! Nalilisik ang mga mata ng daddy Claude ko. Hindi man lang niya ako tinignan. Tama na? His voice was sharp, cutting through me. Ito bang lalaking gusto mong makasama habang buhay, Christine? Isang bastos at walang respeto sa atin na nagawang ipahiya ka sa harap ng napakaraming tao. Bulyaw ni Daddy. Kita kong halos maputukan ng ugat sa leeg nito. Dad! Napalunok ako, ramdamang nanginginig kong tuhod. Mahal ko siya! Halos narinig kong collective gasp ng mga tao sa paligid. My father froze. Tinitigan niya ako as if he was seeing me for the first time. His eyes filled with disappointment, pierced through me. Masakit pero mas masakit ang makita siyang nasasaktan dahil sa akin. Christine, he said, almost a whisper, pero puno ng bigat ang boses niya. Asawa ko na siya. My voice cracked. Totoo ang sinabi niya kanina na agreement lang ang lahat. Natahimik siya. Hindi lang si daddy ko, hindi ang lahat. Sa gilid ng mga mata ko nakita kong mommy na nakayakap kay Brian. Si Lola naman nakahilig sa dibdib ni Lolo Francis. Humihikbi at ang tahimik na yun ang pinakamabigat na bagay na naramdaman ko sa buong buhay ko. Walang sinabi ang daddy ko, hindi rin siya sumigaw. Hindi niya ako pinagalitan pa pero tumalikod siya at hindi niya ako nilingon. Dad! Tinawag ko siya pero hindi siya huminto. Dala niyang buong bigat ng pagkadismay niya sa akin. Nanatili akong nakatayo, ramdamang sakit na bumalot sa buong pagkatao ko. Parang hiniwa ko mula sa loob hanggang sa labas. Unti-unti akong lumingon kay DJ. Nag-aalalang lumapit. DJ, I'm sorry. Pero bago ko pa siya maabot, agad siyang umatras papalayo. Napatigil ako. Tumayo siya sa tulong ni Tita Sylvia. Pinupunasan ng dugo sa mukha gamit ang panyong dinukot niya mula sa kanyang bulsa. Ang ekspresyon niya ay puno ng galit at inis. DJ, anak. I'm leaving. Putol niya sa sasabihin ng kanyang ina sa malamig na tono. Hindi ko na kaya magtagal dito. Tumalikod na siya, hindi niya man lang ako tinapunan ng tingin. Nanatili ako nakatayo doon, nakatulala habang pinapanood si DJ na papalayo. Hindi ko pinapansin ng mga tao, mas nakafocus ako sa bigat ng dibdib ko. Ay parang isang bagay na unti-unting dumudurog sa akin. Hinihila ko pababa. Christine, pumasok ka sa loob at kalimutan mong lalaking yan! Matalimang tinig ng daddy ko pero hindi ko siya tiningnan. Hindi ko magawang gumalaw. Nakatutok lang ang paningin ko kay DJ nang bigla siyang huminto pero hindi siya lumingon. What are you standing there for? His voice was cold, almost annoyed. Sasama ka ba o hindi? Nagulat ako sa tanong na yon. Nanginginig ang mga daliri ko. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o sa takot. The lump in my throat was suffocating and I hated that my tears were threatening to fall. Pero bago ko pa masagot si DJ, nagsalita ulit si Daddy. Christine, isang salita lang pero ramdam kong bigat sa boses ng aking ama. He cleared his throat. Pinapipili kita, Christine. Napakurap ako, dahan-dahang lumingon kay Daddy. Tila hindi ako makapaniwala sa katagang lumabas sa bibig niya. Pero ang mukha ni Daddy, walang galit. Kung hindi kalmado lang siya, pero mas nakakatakot yun. His voice was calm, too calm. Pero sa likod ng katahimikang yon, alam kong may bagyong namumuo sa loob niya. Siya o kami. Kulang na lang matumba ako sa kinatatayuan ko. God, I felt my lips tremble. Mahal kong pamilya ko, mahal ko sila. Pero mahal ko rin si DJ and I couldn't have both. Ramdam kong tahimik na paghihintay ng lahat. Ramdam ko ang bawat segundo'y pumapatay sa akin ng dahan-dahan at sa kabila ng lahat. Sakit at takot. Si DJ ang pinili ko. Dahan-dahan ako makbang palapit sa kanya.
Ramdam kong pagbagsak ng luha ko sa pisngi ko pero wala akong lakas para pigilan yon. Mula sa gilid ng paningin ko, nakita kong bahagyang pag-iling niya. Daddy. Tapos isang mahina't mapait na tawang lumabas sa kanya. A chuckle but it wasn't amused. It was bitter. Nakita kong pagkislap ng mga mata ni Daddy. Then, he said, his voice still calm, too calm. Kalimutan mong pamilya ka namin. Parang binasag ang mundo ko sa isang iglap. Muling tumulong luha ko pero bago pa ako makapagsalita, tinuloy niyang sasabihin. Huwag kang iiyak-iyak na babalik sa amin, Christine. He said, his voice laced with quiet, controlled fury. Dahil hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Nagtagpo ang mga mata namin and I swore I saw pain along with hunger. And then he looked at DJ at kung paano niya ako tinignan ng may lungkot, si DJ naman tinignan niya na parang wala itong kwenta. Isang malamig, matalim na tingin. And then he turned around. Dire-diretso siyang pumasok sa loob ng mansyon. Hindi malang lumingon. Nakita ko humabol ang mommy sa kanya. Nakita ko matinding pagkadismaya sa mukha ni Brian. Si Ate Krista naman, isang nakakaunawang ngiti na may lungkot sa kanyang mga mata. Nakatingin sa akin, si Lolo Franz ay tumangulang at tila sinasabing everything will be alright. Ang mga mata ng mga tao at sa mga kaibigan ko'y makikitang lungkot at hindi makapaniwala. Pero ang ibang mga reporter, kuha lang ng kuha ng maibabalita. At asahan ko pag-uusapan nila ito bukas, pero wala akong pakialam. Parang kinain ako ng lupa sa kinatatayuan ko. Ramdam kong malamig na hangin na dumaan sa pagitan naming lahat. And in that moment, I realized I lost my family and I wasn't sure if I made the right choice. Walang sabi-sabing hinila ko ni DJ palabas ng venue. DJ, sandali! Let's go! Matigas ang boses niya. Walang pasensyang nilingon ako habang patuloy akong hinihila palabas. Nagmamadali siya. Halatang gusto nang makaalis. The tension in his grip was almost suffocating. His fingers digging into my wrist. DJ, please! Pinigilan ko siya. Muntik na ako matapilok sa bilis ng mga hakbang niya. Pwedeng daanan ko na muna yung mga damit ko sa bahay. Bigla siyang huminto. And for a second, I thought he would agree. Pumarap siya sa akin pero napailing siya. Halatang iritado at hindi sang-ayon. Then he scoffed. Malayo pang biyahe natin. Hindi pa rin ako sumukot, sinubukan ko pa rin makiusap. Saglit lang, please. Kung damit lang ang iniisip mo, marami niyan sa palengke. Dumiretso siya sa parking lot. Walang pakialam sa lakas ng boses niya. Pwede mong suotin kahit na ano doon. Hindi usong maarte sa pamamahay ko. Natameme ako. DJ, wala ka ng choice, Tin. Matigas ang tono niya. Ni hindi ako tinignan. Asawa kita sa papel at sa batas. Kaya ako nang may karapatan sa'yo. Ramdam kong panlalamig ng boses niya. Ang bigat ng mga salitang binitawan niya. Ako ang masusunod, he added, opening the car door with unnecessary force. Hindi ikaw. I almost flinched, parang gusto kong matawa sa sakit. Ganun lang yon. Binigay kong lahat para sa kanya. I defended him. I chose him. Pero bakit pakiramdam ko ako ang natalo? Para akong mababaliw sa bilis ng pangyayari. Wala pang isang oras ang nakalipas mula nang mawalang pamilya ko at ngayon parang wala na rin akong boses sa buhay na pinili ko. Binuksan niyang pinto ng sasakyan at halos ibalibag niya ako sa loob ng SUV pero bago pa niya maisarang pinto may tumawag sa kanya. Douglas dyan! Pareho kami napatigil. Dahan-dahan na lumingon si DJ sa pinagmula ng boses at ako naman ay napakaupo dito sa loob ng SUV. His father. Nakatayo to ilang hakbang mula sa amin. Nakatingin kay DJ na parang hindi makapaniwala sa ginawa niya. Pinagmamasdan ko silang mag-ama. Bumalik ka sa loob. Kalmadong boses nito pero may halong paninita. Ayusin mong ginulong ginawa mo. Kahit ako hindi ko nagustuhan ang ginawa mo, parang hindi ka professional na tao. Tumaas ang boses nito pero hindi gumalaw si DJ. Hindi siya nagsalita kaagad. Siguro dahil napagtanto ang kamalian niya, nagtitigan sila ng ama niya. Nag-usap gamit ang kanilang mga mata, tila may sariling laban sa pagitan nilang dalawa, isang hindi nakikitang puwersa ng pagtutunggali sa pamamagitan ng mga mata. And then, DJ smirked. Let the world know. Nalaglag mga balikat ko sa sinabi niyang yun. Bumagsak rin ang mga balikat ni Tito Dexter. Halatang nadismaya sa katigasan ng ulo ni DJ. Napakuyumto ng kamao pero hindi na kumibo. Napailing na lang si Tito Dexter. Tahimik lang siyang tumayo doon, nakatingin kay DJ na parang hindi na ito kilala. Then DJ spoke. Si Marilu, huminga siya ng malalim.
Ikaw nang bahala sa kanya. Pakisabi bukas ko siya kakausapin. Hindi sumagot si Tito Dexter, hindi rin to kumilos. Pero may isang saglit, isang segundo lang na nagtagpo muli ang mga mata nila at tila may naunawaan silang dalawang hindi ko kailanman maintindihan. Then just like that, tumalikod ang ama niya at naglakad pabalik sa loob ng venue. Walang ibang sinabit, walang paalam. Makikita rin sa mukha niyang pagkadismaya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, pero isang bagay ang sigurado. Hindi na kami pwedeng bumalik dahil siya nang pinili ko. Papasok na sana si DJ na sasakyan nang may tumawag sa kanya. Baby! Sabay kaming napalingon. Si Marilu, mabilis siyang lumapit kay DJ. Hindi man lang siya aware na nandito ako. Sa isang iglap, niyakap niya si DJ. Mahigpit, parang matagal na hindi nagkita. At bago ko pa maprosesong lahat, she kissed him right in front of me. Napasinghap ako, matagal ang halik na yun. Hindi basta-basta, parang gusto niyang ipamukha sa akin kung sino siya sa buhay ni DJ. At ang mas masakit, hindi kaagad kumilos si DJ. Hindi siya umatras, kahit ang pumalag hindi niya ginawa. Hindi naman siya humalik pabalik pero hinayaan niya lang. It was long, deep, almost desperate kiss. Ramdam kong panginginig ng katawan ko, ang pagbilis ng tibok ng puso ko, ang palalabo ng paningin ko dahil sa namumuong luha. Pero walang lumabas sa salita mula sa bibig ko. Napakuyom ako ng mga kamao. Parang naubusan ako ng hangin. Unti-unting pumulupot ang mga kamay ni Marilu sa batok ni DJ. Nang maghiwalay ang mga labi nila, nakatingin lang siya sa kanya, parang may tiwalang hindi to lalayo. Babalik ako after 1 year. Tulad ng usapan natin. Malambing pero matigas ang boses niya. At pagbalik ko, siguraduhin mong tutuparin mong pangako mo sa akin. Kita ko paano lumambot ang ekspresyon ni DJ. Tuparin mong pangako mo. Ulit ni Marilu. Na sa pagbabalik ko, hiwalay na kayo ng babaeng ito. Halos hindi ko na marinig ang sumunod niyang sinabi dahil sa dagundong ng puso ko. Dahil walang ginawang asawa ko, kinuha pa nitong kamay ni Marilu at hinagka ng likod nito. At akong pipiliin mo, baby. I swallowed hard, struggling to breathe. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang sinabi niya o ang mga gesture ng asawa ko. Grabe, nakakapanindig balahibo at nakakadurog ng puso mga nasaksihan natin ngayon. Mula sa altar hanggang sa parking lot, ramdam natin ang bawat patak ng luha ni Christine. Dito natin nakikita ang katotohanan na ang pag-ibig hindi laging puro ligaya. Minsan, ito'y nangangailangan ng malupit na sakripisyo. Ang aral na may iwan natin ngayong araw. Huwag nating hayaan ng isang maling pagpili ang maging dahilan ng pagkawala ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Minsan, sa sobrang paghahangad natin sa isang taong hindi naman tayo kayang suklian, nakakaligtaan nating masaktan ng mga taong kailanman hindi tayo tatalikuran, ang ating pamilya. Tama bang isakripisyong lahat para sa isang taong kahit ang respeto ay hindi maibibigay sa atin? Anong masasabi niyo sa desisyon ni Christine na piliin si DJ kapalit ng paglayo sa kanyang pamilya? Sobra ba siyang martir o sadyang bulag lang sa pag-ibig o sadyang tanga? Ipaabot niyo sa akin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman ang inyong panig. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang susunod na part ng ating teleserye drama. Maraming salamat po.